Hello, good afternoon. This Lab 1 Part 2. It's about leap year, sides, yung mga isosceles, equilateral, then, ano tong isa? Ito. Largest and even numbers. Kailangan nalaman kung ano yung even numbers. Kapag naglagay ka ng number, even ba to? Ano mo sa taas dito sa tatlo? Then, unahin natin is yung leap year. Ginawa mo lang dito is year is equals to integer para at least makuha natin yung value and pwede natin siya i-times. Unlike pag hindi mo nilagyan ng int, integer or float, ang lalabas dyan is yung value ng string. Kunwari, 4 times 4 ang mangyayari doon pagdidikit. 4 plus 4 ang mangyayari doon is pagdidikitin nyo lang. So, if here's modulo of 4, i-divide mo yun sa 4. Kapag yung remainder is 0, then it's a leap year. Unless it's a century year. Ayun nga, nakalagay na dito. It's equal to 0 and year not equal to 100. Or year modulo 400 is equals to 0. Print mo yung leap year, then else not leap year. So if you pag nilagay mo dito, syempre lalabas yan. Input a year, then 24 sa leap year. Kaya ba number, syempre not leap year lalabas dyan. Dito naman side, you have 3 sides. Then alam ko yung formula sir dito, but hindi ko naman tandaan. Kapag equal yung side, it's equilateral. Then pag hindi equal, kunwari sa triangle, kung triangle siya, kung equal yung sides, it's equilateral. Then pag hindi equal, like this one, isosceles siya. So, sa coding tayo, side is equal to input side 1 colon. Ganun din side 2, side 3. If side 1 is equal to side 2 is equal to side 3. So, kung equal silang tatlo, ang ipiprint ko is equilateral. And if kaya tatlo dito because syempre kung isa lang ilalagay mo, ang mangyayari dun sa isa walang lalabas. Kunwari kung yung side 1 mo is not equal, pero ang elif mo lang dito is ayun nga yung nauna, side is equal to side 1 is equal to side 2, pero yung side 3 hindi na siya equal sa both sides. Nangyayari dyan is nilalabas. So, you need 3 dahil nga 3 yung sides ng yung triangle. Then else, print none. Then dito naman sa pangalawa, yung largest numbers. Kailangan mo lang isipin yung logic dito. F1, F2, F3. Then integer gagamitin para makuha natin yung value ng numbers. If F1 is greater than F2 and F2 is greater than F3. So, both dapat lalabas yan. Kasi kung isa magpo-false yan. Or, F3 is equal to F3 is greater than F2 and F1 is greater than F3. Then, pag nangyari yun, i-print niya is yung largest number is yung F1. So, dito, pinasok ko lang. Ang nangyari is nested loop. Yung if, merong if sa loob.
pinasok na din dito ang even numbers sa loob ng largest numbers. Kung makikita nyo dyan. If, ang unang if is the largest numbers, ang pangalawang if is the even numbers. So, if F1 is modulo 2 is equal to 0, then ipiprint yan. Else, it's a odd number. So, wala nang gagawin. Else lang. Diba? Para mas mabali. Ilalagay ko ba lang. If, yun nga, logic ulit. Then, piprint mo yung largest number sa 2. Unahin mo lang yung 2. Unlike dito sa nauna is F1 yung nauna. Dito F2, lalaro yun lang F3. Then, F3, F1. Then, or F1 is greater than F3, F2 is greater than F1. Then yung largest number is F2 syempre. If F2 is modulo 2, even numbers, and then ulitin mo lang. So, ganun siya nag-work.